Pangalan po nito. Naging poblasyon 5 to kasi dahil sentro siya ng ng GMA. Actually limang barangay ang nakaka-sentro. Poblasyon 1, 2, 3, 4 at saka 5. Yung pinaka-sentro. Kasi malapit sa munisipyo, malapit sa simbahan, malapit sa palengke. Kaya nakakasama ang 5. Pero naging 5 to dahil nung 1981 nagkaroon ng pagbabago. Naging JMA ito, dating San Gabriel. Okay? At that time, mga ilang taon lang, nahati siya. Dati kasi area eh. Ang 5 ay sakop ng Area G, dalawa yon, Granados at saka Poblasyon 5. So naging dalawa siya, yung Area G. So ayan, 5 at saka Granados. I think nasa 1983 naging barangay ng 5 na siya. So, next question po is, ano po ba yung mga mahalagang lugar, struktura o yung simbolo dito po sa ating barangay po? And bakit po ito mahalaga? Eskwelahan, simbahan, barangay hall, mga amenities ng FBR at saka proper, basketball court, yung dito, multipurpose hall, mga ganyan. Actually kasi ang 5 dapat 4 ang eskwelahan na sakop. Kaya lang hindi ko alam ng mga panahon na wala na ako sa barangay noon. Yung GMATs naapunta sa 1. Pero hindi ko alam yun kung anong nangyari. Pero wala pang official record na talagang na siya. Pero yun, sabi nila naging 1 na. Yung eskwelahan kasi dapat ng Iris, ang sakop niya, Iris, Holy Family, at saka itong FBR Elementary School. Okay, so, next question po. Ano po May health clinic pa pala, yung health clinic ng barangay meron yan. So, next question po. Ano po bang mga makasaysayang pangyari o kwento ang naging bahagi ng kasaysayan po ng ating barangay? Ito wala mang bahaging masyadong kwento eh. Kasi at that time, ang 5 lumutang lang dahil doon nga sa pagbibigay ng national government na ihiwalay ang San Gabriel sa Carmona, kaya naging GMA siya. Pero dahil nga ang poblasyon 5 ay nasa gitna siya, so itinuring siya na siya ang central, isa sa mga central ng sasakupan ng GMA. Kasi ang karaniwan ng mga barangay dito ay coming from sa mga tauhan ni General Mariano Alvarez. Mga tauhan niya tulad si De Las Alas, si Berino yan eh. Pero mga tauhan niya ni General Mariano Alvarez. So siguro ang nagiging mahalagang lang ng 5 dahil nasa sentro pa siya. Kasi yun, sinabi ko nga kanina, halos lahat kasi ng main buildings ay nasa poblasyon 125, tulad na malapit sa eskwelahan, malapit sa munisipyo, malapit sa palengke, malapit sa ospital. Ang ospital na kasi natin nandito sa may dati RHU, yung Rural Health Unit. Ngayon Super Health Unit ang tawag diyan eh. Kasi dalawa na siya. Tapos nung una pa, ang munisipyo talaga natin na original ay nasa katayuan ng Iris. Yung Iris na ngayon yun eh. Pero dati dyan ang munisipyo. Katabi niya yung detachment ng mga PC noon, PC pa, PCINP pa. So lumipas ang panahon na ilipat sa Poblasyon 1. Yun ang na-reserve. So sa kasaysayan ng 5, naging 5 siya, tapos ang una naging kapitan ay si Luis Matingal. Sumunod yung nagkaroon ng revolutionary government sa panahon ni Cory Aquino. Ang sumunod na barangay captain noon si Kahara. Felicissimo Kahara. Tapos sumunod uli si Batingal uli. Tapos sumunod si Regala, si Gravillo.
Sumunod kay Grabilio, si Tapalya. Sumunod kay Tapalya, si Grabilio uli. Ay, hindi pala. Si Tapalya, si Grabilio uli. Tapos, ayun, si Ugay na nga ngayon. Okay. So, sino po yung mga taong nagkaroon po ng mahalagang ambag dito po sa ating barangay? Tapos ano po yung mga naging contribution nila po? Yun, yung mga barangay official na binanggit ko sa'yo. Okay, so next question po. Anong mga tradisyon po or pagdiriwang na natatanging kultura ang makikita sa ating barangay po? Actually, sumibol yung kabuti. Tapos sumunod, nung umupo si Mayor Ona, Berata, yung tinapa naman. So, ang main talaga ng 5, yung tinapa. Kasi wala naman talagang product na matatawag na, kaya lang nagkaroon ng maraming tinapahan dito. Kaya yung pinaka main product na ng tinapa. Thank you po. Yun lang? Yan po yung mga tanong namin. Okay.